At wag na po tayo uupo mga kapatid, praise God. Tayo po ay dadako na po sa salita ng ating Panginoon. Ang lahat po ng pinagpala ay pumalakpak ng malakas na meron pong tagumpay. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Let's say hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Panginoon! Hallelujah! Praise the name of Jesus. Sa wala pong pagtatagal, tayo po ay magbubuklat na sa ating pong Biblia. Kung meron po kayong Bible, tayo po ay magbuklat. Iba yun. In the book of Iba yun yung ginagamit natin. Matthew 24 verse 44. Matthew 24 verse 24 sa New Testament po yan, mga kapatid. Yung mga walang Bible ay share nyo na lang po, mga kapatid. Praise God. Ang lahat na nandyan na, magsabing Amen. Amen. Ang sabi po sa Matthew 24 verse 44 sa Tagalog, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Tayo po'y manalangin sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Dakilang Ama sa langit, Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin ko, Lord God, hallelujah, ang bawat lalabas sa aming labi, iyo pong kasiyan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po mamunang Panginoon sa aming kalagitnaan. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Punasan niyo ang aking mga labi, hallelujah. Ikaw po, Panginoong, mahayag sa aming kalagitnaan. Buksan niyo, Panginoon, ang puso, O God, ng makakarinig ng iyong banal na salita. Ikaw, Panginoon, nung kumilo sa bawat isa sa amin, sinasaway ang espiritu ng destruction in the name of Jesus, O God. Pagpalain ng bawat isang narito sa pangalan ni Jesus, ang lahat ko'y magsabing Amen. Praise God. At bago po, kamayan mo katabi mo, dalawa o tatlo, sabihin mo, I'm glad you are here. 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 I'm glad I'm here. I'm glad I'm here. I'm glad I'm here. Praise God. At tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Praise the Lord. I'm glad you are here. Welcome sa mga bisita. Amen. Praise the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon. At sa tanghali pong ito, ang oras ay 1:20. Praise God. At tayo po ay mag-aaral ng mensahe ng ating Panginoon na bibigyan po natin ng pamagat na Sign of End Times. Sabihin mo sa katabi mo, Sign of End Times. Mga senyales ng huling araw. Praise the Lord. Bibilisan na natin dahil meron po tayong communion. Ang end times means, ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, is the time of a prophecy or prophesied end of the world. Sabihin mo, end of the world. End of the world. Praise God. Meron po mga senyales, mga kapatid, na ang panghula o prophesy na nasa huli na tayong mga araw. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid, kung gaano na tayo kalapit sa huling araw? Amen. Ang sabi po ng ating topic, tayo'y magsihanda sapagkat paparito ang anak ng tao na hindi ninyo iniisip. Para siyang magnanakaw, kapatid, na darating na wala tayong kaalam-alam. Meron bang magnanakaw, kapatid, na magpapaalam sa madaling araw at sasabihin niya, mamayang 3:00 ng madaling araw, matulog ka kasi nanakawan kita. Di ba kapag sinabing maghanda, dapat lagi tayong prepare para isang araw, papasukin ka ng isang magnanakaw. O ganun din ang ating Panginoon, isang araw, kapatid, siya po ay babalik na hindi natin iniisip. Are you ready, kapatid, kapag babalik po ang ating Panginoon? Dapat maging handa tayo sapagkat sabi ng Panginoon, magsihanda tayo sapagkat siya'y paparito sa oras na hindi mo iniisip. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang senyales ng kanyang pagbabalik, mga kapatid, ay meron po tayong mga basihan. Ang kalikasan ay magbibigay ng senyales. Amen. Amen. Sign of natures.
Sabi po ng Lucas 21 verse 11, at magkakaroon ng malakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Magbibigay po ng tanda ang ating Panginoon na malapit na siyang babalik. Ating pong malalaman kung gaano nakalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Earthquake ay lagi na po natin nararanasan. At yung lindol na sinasabi ng Panginoon na magpapalit ang mga bundok sa kapwa niya bundok, hindi pa natin nararanasan yan. Pero marami ng earthquake at sabing taggutom, famine, ang bansang yung mga African, mga batid, ay nakakaranas ng taggutom. Kung makikita nyo mga batid sa isang YouTube, may mga batang halos na parang itsurang mga patay na sila, butot balat. Dahil sa taggutom, mga batid, kung maaalala nyo yung istorya ng kay Moises, mga batid, yung 10 plagues, yung 10 mga salot, mga batid, ay nangyari na. At meron pong plagues in human and animals na nangyayari sa panahon natin. Ano ba yung foot and mouth disease? Di ba marami, meron din mga virus na nangyari sa 2019. Yung COVID, mga batid. Ito po yung mga dakilang tanda. At meron din dakilang tanda mula sa langit. Ang sabi ng Biblia, ang buwan ay magiging dugo. Pula. At ang ulap, kapatid, kung mapapansin nyo nung nakaraan, naging orange. Diba? Signs and wonder. Ang sabi ng Bible, kapatid, magbibigay ng palatandaan ng ating Panginoon sa pamagitan ng natures. At iyan nga ay nangyayari na at natutupad. Ang sabi nga po ng Joel chapter 2 verse 30 hanggang 31, at kayo'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging uso. Ang araw ay magiging kadiliman, ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Isang araw nga, sabi ni Sister Julie, tingnan mo yung kulay ng buwan. Pastor, baka darating na ang Panginoon. Sabi ko, yan ay senyales ng malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya tayo po ay pinaghahanda, mapatid ng ating Panginoon upang sa kanyang pagbabalik ay maging prepare tayo. Sino po ang gustong makasama po sa pagbabalik ng ating Panginoon? Lahat po tayo, mapatid, ay nagnanasa, mapatid, na makarating doon sa langit, pero kailangan mag-strive. Kailangan mong pagsumikapan, mga batid, ang pagpunta roon, sapagkat ang pagpunta sa langit, mga batid, ay hindi basta-basta. Kailangan nating mabuhay, mga batid, at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sign of end times, mga batid, sabi ng ating topic, mga pag-uugali ng sangkatauhan ay makikita at malalaman, sign of society. Basahin po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Ang sabi, dadapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Magiging sa kanila yung gusto na lang nila, mapatid, ay pang sarili, ay iibigin nila mas mahigit ang kanilang sarili kesa sa Panginoon. Magiging maibigin sa salapi, selfish. At pag pinagpapala, mapatid, sila lang, sinasarili nila at hindi nila itinutulong sa gawain sa Panginoon. Nasa Bible po yan, mapatid. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Ano po yung mapagtungayaw? Yan, nagsasalita ng mga masasama, hindi magagandang lumalabas sa mga bibig. Masuwayin sa mga magulang. Marami na po ngayon sa panahon natin, ang mga anak ay hindi na po sumusunod sa kanilang magulang. Amen.
Ang panahon po nga noon, ang mga magulang ang iniiwasan ng mga anak. Pero ngayon, ang mga anak na ang umiiwas sa kanilang mga magulang. Amen. Dahil nga, iba na po ang generation ngayon, kapatid. Walang turing. Ano ba yung turing? Kumbaga, wala siyang utang na loob. Walang kabanalan. Sabi ng Biblia, hindi namumuhay ng kabanalan. Pag sinabing kabanalan, kapatid, generally, hindi lang po sa pananamit. Pati po sa pangloob natin, dapat meron po tayong kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Walang katutubong pag-ibig. Pag wala pala tayong pag-ibig, kapatid, ito po yung pinapakilala ng Panginoon na malapit na siyang babalik. Marami na po, mga kapatid, ang mga taong nagpapatayan. Marami ng krimen sa buong mundo at pasama ng pasama. Ang sabi pa ng Bible, walang paglulubag. Amen, napakalalim ng Tagalog. Paglulubag. Mga palabintangin. Yung mga nag-judge, kapatid, na nag-uusga, nagbibintang kahit hindi totoo. Sabi ng Bible, walang pagpipigil sa sarili, madaling mag-react, kapatid. Walang mga, at ito'y mga mababangis. Ibig sabihin ng mababangis, kapatid, matatapang. Hindi maibigin sa mabuti. And the last verse, ang sabi, mga lilo. Alam niyo ba yung lilo? Traitor. Traitor, mga kapatid. Mga traitor. Hindi sila totoo, mga kapatid. Sila ay salawahan, sabi ng Biblia. Mga matitigas ang ulo. Sabihin mo sa katabi mo, matitigas ang ulo. Matitigas ang ulo. Sometimes. Minsan, kapatid, ganyan po tayo, kahit tayo mga Kristiyano na, matitigas pa rin ang ulo. Amen. Naririnig na nga natin na sinasabi ng Biblia na gagawin natin ng mga bagay na dapat na gusto ng Panginoon, hindi pa rin natin sinusunod. I'm one of them. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga palalo. Ano ba yung palalo? Pasaway. Pasaway. Pasaway, mga kapatid. Hindi sila nagpapakita ng pagsunod sa ating Panginoon. Marami ng ganyan sa mundo. Kaya sabi nga, ang sign, mga kapatid, ay makikita sa